Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer, Scorpio, Pisces, or water signs in short sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may labas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up o energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Pero wait lang, may naayos kasi ako eh. Ito kasing deck ko dito eh, tawag dito magulo. Sige, magsimula na tayo. Meron tayo ditong widow. Chattering widow ang court tower. Maraming pwedeng senaryo, pero doon muna tayo sa una. Gamitin natin yung word na widow sa unang senaryo. Ang bida natin ay widow. So pag widow, babae na byuda. Pag widower kasi lalaki na byudo. Pero this time widow di babae. Okay, babaeng byuda. Anong meron? May chattering kasi so pag ganyan, nagkukwentuhan, 'di ba? So malamang-lamang may chumichismis sa kanya. Niisip ko kung saan. Paano niya malalaman kung nasaan yung chumichismis sa kanya? Maraming pwedeng case kung may work pa siya, sabihin natin maaga siya na byuda. Kung may work siya, di sa workplace. Ngayon, kung nabyuda siya, wala na siyang work, retired na, di sa bahay niya mismo, sa paligid lang niya, nasa paligid lang niya to. Ayun, yun yung clue natin. So tawag dito, kung nasa paligid niya, sa bahay niya mismo, di kapitbahay niya. Ngayon, kung hindi nga retired at may work pa siya, maaga siya na byuda, di sa workplace. Ngayon, kung di natin gagamitin yung term na widow, in general to, kasi walang lumabas na tao mag-ingat na lang, kasi more like mabubuisit o madidismaya ang iba sa inyo sa period na to. Kasi nga machichismis sila, machichismis yung buhay nila regarding work.
baka sa workplace mismo to. Ano tag dito, ano yung laman ng kwento? All about performance nila sa work, or buhay, relasyon, particular yung kasal, kung kasal. Pero kung relasyon, mga 5 years and above, kumbaga na-topic yung tagal or sense of security, stability sa sinabi ko nga na career, relationship, marriage, ayun. Parang naumat yun. Parang duda sila kung magtatagal pa ba tong water sign sa workplace nila, sa career, or sa relasyon, or kasal. Yun yung laman ng mensahe. Or ngayon, sabihin natin hiwalay na, separated na, matagal nang separated. Tawag dito, pati yun, kahit na separated na yung tao, kina-question pa rin yung estado niya. Ganun dating. Na yun nga, parang mini-blame nila yung water sign na kaya siya single kasi masama ugali niya, ganun. Yun yung possible na laman ng mensahe kung separated na. At kasal, okay, dun lang to applicable, dun sa separated na kasal. Pero kung single lang, or sabihin natin nagkaroon siya ng relasyon, matagal sila nag-live-in, hindi kasama yon. Ayun na lang, tama na yun. Ayoko nang pahabain kasi pangit naman yung yung reading, diba? Pabain ko ba yun? Diyos ko po. Sabagay, mabad rin naman talaga. Kasi, ano na to, 8 minutes. Ayoko na mag-isip. Kasi nga, hindi maganda yung na-vibe ko. Doon tayo sa medyo maganda-ganda naman, diba? Doon natin palawakin. Ang mensahe, kaya lang, money to. Ay! Kala ko loss of money, some money pala to. Eh di okay. Pero tingnan din natin ano pa yung lalabas. Wala naman ako nakitang pangit na card. Pero ayusin ko muna. Minsan kasi hindi na pala kita sa video. Baka presentable. Game. Simulan na tayo. Ano bang meron? Consultant. The consultant. Some money. Market. Bed. Ano yun? Ang tatamaan nito babae. Consultant parang inquirer ba? Or querent. So, babae. So, again, ang bida natin ay babae na naman. Kanina, babae rin, no? Wala, yun lumabas babae. So, pwedeng kayo mismo to, or person nyo, or anyone na malapit sa inyo. Babae. Okay. Tawag dito. Anong meron?
may some money dito. So, ang dating sa akin, teka lang, sa money, hindi mo kasi masabi kung ano yan positive ba o negative. Kaya lang kung makikita nyo sa picture, parang gusto niya bumili. Di ba? Nakatingin siya sa mga products doon, So, pag ganyang angulo, pag may desire na bumili, hindi nakapag-ipon. Kaya nga naisip ko kanina, loss of money. Kasi nga bibili pa lang siya. Naubos savings. Kasi dudukot na siya doon ng pera sa bulsa niya. Hindi nawalan siya ng pera. May market din kasi. Parang nasa market siya dito. May market doon. Pero maganda na may bed. Teka. Ang dating kasi sa akin, although, dudukot pa lang siya, di ba? Since may bed, kasi ang dating sa akin yung ng bed, parang natulog, inactive. Kasi bed yan Ang dating gusto sana niya bumili dito sa marketplace, mall, shop, or anything na may products, online shopping, o basta parang ang dating gusto niya bumili. Pero since katabi niya to, buti na lang. Kasi kung wala to, iisipin ko na gagasto siya. Pero since nandito nga yung bed, ang dating napigilan niya yung sarili niya na bumili. Ang dating bibili sana siya dito. Kaya lang, na-realize niya, kailangan niya pala mag-ipon. Ayun, ganun dating. Kaya hindi natuloy. Okay? Yun yung kinaganda ng bed. Buti na lang. Dito yung bed. Kasi kung wala talaga yan, yung bed, isipin ko nga magiging magasto siya. Yung babae sa period na to. Pero since nandyan nga yung bed, hindi yan magiging magastos. Mapipigilan niya yung sarili niya. Magkakaroon siya ng realization na ipunin na lang ang pera kaysa ibili. Pipigilan niya ang sarili niya na wag muna bumili. Ganun dating. At mag-ipon na lang. Okay? Thankfully, may bed. May bed kanina. Buti na lang. Lumabas yung bed. Ngayon, protector. Ay, iyak yung bata. Kung bakit kaya. Pero tingnan natin, yung mga lalabas pa naman Kaya lang naiihi naman ako. So, pagkatapos kong ayusin tong card, iihi muna ako. Mahirap mag-isip pag naiihi. Teka lang ayusin muna bago ako malis. Para pagbalik ko, dadaldal na lang ako. Diba? Di na ako maggagagalaw. So, game. Iihi muna ako. Wait muna. So, magsimula na tayo. Teka lang meron tayo ditong protector infant
infantilism, moon, at sight. Ito ang bida natin. Lalaki. Ayan, may bida na tayo lalaki. Maraming pwedeng case, pero unang senaryo ay lalaki nga. Kasi may lalaki dito eh. Pwedeng kayo mismo to, person nyo, or anyone na malapit sa inyo, basta lalaki. Okay? Kung tingin nyo di para sa inyo yung reading, di baka para dun sa kakilala nyo. Basta lalaki. Anong meron? Kasi may infantilism. Makita naman natin yung bata dito yung umiiyak. Moon, sight. Sabihin natin ito yung husband. Whether siya yung makikipag-break kasi may sight dito ayun pa yung moon. Ito cat, relasyon, umiyak. So whether yung lalaki, husband, or basta partner na lalaki, siya yung makikipag-break or siya yung binirake. Pero malaki ang chance na may iyak siya dito. Siya yung umiyak kasi pares galing siya sa iisang deck. Ito ay ito. Ayan, tahilo. Yung ito ay dito. Wala namang ibang lumabas na gender, kundi ito lang. So more like siya yung umiiyak dito. Siguro siya yung iniwan. Kasi umiiyak nga dito itong bata. Pwede rin naman na kung siya yung nakipag-break, na-realize niya mali yung ginawa niya, kaya umiiyak siya dito. Basta isa lang yung senaryo, siya yung umiiyak. Regardless kung siya yung nakipag-break or siya yung binirake, whether nangyayari na ito o mangyayari pa lang, umiiyak siya dito. Siguro nga dahil nag-regret siya dito, or syempre masakit kung siya yung literal na iniwan kaya umiiyak yung bata. Pero again, kung siya yung nang-break, tingin ko may regret na nangyayari kaya siya umiiyak dito. Pero again, more like separation reading to. Huwag na rin natin pabain yan. Pero may isa pang senaryo ba? May naisip pa ba akong senaryo? Isang senaryo lang yun dun sa pangalawang senaryo. Tignan natin. Kung may mabubuo pa akong senaryo. So, kung di natin gagawing tao to. Okay. Kung di natin gagawing tao, sabihin natin sad ang iba sa inyo for some reason, lalo na kung buhay, relasyon ang topic or career, at yun lumiikot yung story na sad sila dahil sa sinabi kong yun. Tingin ko may darating na new opportunity. Yun yung positive. Okay? Ayoko na pangabain kasi wala na rin ako maisip. Kanina negative yung unang senaryo, di ba? Yung pangalawa positive na.
Mhm. Mhm. Wala to. Aha. Sabi ko na eh, medyo kinabahan na ako kanina pa eh. Third party situation kasi to. Yun na yung naisip ko, na-confirm na dito sa ano. Dalawa pang lumabas na card. May someone na feeling trapped. Nasa, ano siya eh, third party situation. More like, lalaki yung feeling trapped. Kasi babae to oh. Woman. Ito, snake ay, syempre, may, pwede rin may kinalaman sa cheating. Kaya siya feeling trapped doon in a way na di siya makapili, di siya makapag-desisyon, or di niya alam kung anong gagawin. So, again, lalaki yung ano, feeling trapped dito sa sitwasyon na napunta siya sa third party situation, whether ginusto niya o hindi. Ayan. Ngayon, sabihin din natin na pwede rin to sa babae. Let's say, ayun, napunta na siya, halimbawa lang, napunta siya sa third party situation. Hindi niya alam kung hiwalayan na ba niya yung partner niya o hindi. Doon lang umiikot yung ano, story sa third party situation. Na, yun nga, whether yung lalaki or yung babae yung natrap dito, in a way na hindi makapag-desisyon kung anong gagawin nila. Kung lalaki, di niya alam kung anong pipiliin, kung sino yung pipiliin niya, yung bago o luma. Ngayon, kung babae naman, nasa ganitong sitwasyon, di niya alam kung hiwalayan na ba niya yung partner niya or mag-stay pa siya. Ba't yung mga lumalabas na ano cards dito? Ayoko nang ano, pabain. Wala rin kasi akong maisip na ano positive. Kaya, lipat na tayo agad. Ito maganda-ganda ha. Sana nga ha. Oh, sana nga. Pero dito sa dalawa maganda naman. Oh, surprise, a lot of money. Ito rin yung naisip ko kanina, a lot of money. Doon sa sinasabi ko kaninang may nakita kong ano. Ito, kala ko a lot of money. Ito na siya, yung a lot of money na sinasabi ko. Tingnan natin. Sana nga, maganda to. Sige, dadagdag pa itong dalawang card. Oh, eto maganda. Ang tatamaan ng reading natin ay babae. Okay, babae to. Babae. Itong babaeng to, whether kayo mismo to, person nyo, kakilala nyo. Kasi depende sa nanonood eh. Kasi kung di siya babae, di person niya to, or kakilala niya, babae. Surprise siya dito. Makakatanggap siya ng news or communication. At ang communication news ay all about a lot of money. So, more like makakapera siya. Unexpected money. Kasi na-surprise siya dito. So, saan natin na, yun nga, kakapera. A lot of money, di maraming pera. Kakapera yung babae. Okay? Hindi ko alam kung paano. Baka utang siya, o may magbabayad ng utang sa kanya. O mananalo siya, kung ano man yan. Premyo. Basta, ang mahalaga, kakapera siya dito. Masi-surprise siya, magkakapera siya. Okay? So, yung babae yung tinutukoy ko. At least, nagkaroon na tayo. ng positive. Sa bagay, yung iba namang reading ko,
dito, nagagawan ko ng positive, di ba? Kahit negative, nagagawan ko ng positive scenario. Kaya lang dun sa part na may cheating, wala akong magawang paraan. Sad to say, hindi ko mahanapan ng positive reading dun sa may cheating part. Anyways, dadagdag pa ba ako? Sige na. Last na to. O wag na. Dito na lang siguro. Haba pa kasi itong video. Madali mode ako. Ito na lang. So, dito sa part na to, general advice or prediction sa period na to, ay dagdagan na rin natin ito. Magamit-gamit naman to. Sayang naman. Ito muna gamitin natin. Kumbaga tong dalawang tong deck na pinapakita ko, general advice at prediction sa period na to. Paano ba? Ganyan na nga lang. Kuha ko ng tag-tatlo. Tig-tatlo. So, basahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, sabi dito, ito, guard against deceit and concealment. Ito. So, sabi, spread your wings and fly. Ito. Believe in yourself and have courage to continue. Dito naman. Sabi, whom do you need to forgive? As you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. Ito. Sabi, affirmations. To lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. At ang uli, so sabi naman dito, patience please. What you're asking for is coming about. Have patience as there are unseen factors that need to occur first. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.